napag-usapan natin na tila napilitang mapaamin si Bongbong Marcos. Naipit siya sa sitwasyon eh. Kaya nga medyo sabi niya masama ang kanyang loob dahil napaamin siya eh. Pero eto, tingnan po natin. Mula sa tila pang echapuera noong eleksyon Andyan si Senator Lacson, Senator Lapid. hanggang sa ungkatan ng paggamit ng iligal na droga, Batid ko na nagda-drug siya! Aray! hindi na sikreto ang hidwaan sa Alam nyo, ako sa akin lang to. Sa akin lang. Wag sasama ang loob ninyo. Hindi sa kinakampihan ko si Amy. Alam nyo, binanatan ko rin. Pero ang lakas ng loob niya nung binanggit niya dito sa rally na ito. Kung tuloy-tuloy lang sana yung rally na ginawa, meron sanang magandang resultang nangyari. Diba? Nung kanagabihan, because second day to 3 day rally to. 3 days na rally to eh. Inalis na yung third day. Well, decision nila yan. I respect them. Pero kung tinuluyan nila yan, yung rally na yan, sana merong resulta. Posibleng nagpadraga si Bongbong Marcos. Posibleng nagpahinga muna siya. Kasi ang tindi na nung siniwalat ni Jaime Marcos sa kalagayan ng Pangulo. Kaya lang, wala, tinapos yung rally. pagitan ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senadora Amy Marcos. Sa isang interview, may inamin ng senadora sa relasyon nila ng kanyang ading. How's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. Hindi na rin daw dumadalo si Senadora Amy sa family reunion. Hindi raw kasi siya komportable. Pinapayagan na lang niya ang kanyang mga anak kung nais pumunta ng mga ito. Kasunod ng pahayag na yan, nagsalita na rin ang Malacanang. Sabi ng palasyo, halos 3 taon nang hindi nag-uusap ang magkapatid. Kwento ni Palace Press Officer Claire Castro. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi sa kanya nito matapos ang meeting nila sa Malacanang kaninang umaga. I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. Yun, napaamin si Bongbong Marcos, diba? No choice siya, diba? Siniwala ta siya nung kapatid na hindi sila nagkikita. So, sinabi niya, 3 taon na kaming hindi nagkikita. And at the same time, hindi siya umaattend kasi ng family gathering. Ayaw nga naman ni Amy umattend ng family gathering kasi nga baka plastikan. Di natin, baka inaaway siya ng asawa ni itong si Bongbong. Pero since napilitan ka na ring umamin ng totoo, good job sa'yo Bongbong Marcos. Sana inamin mo rin kung adik ka o hindi. Diba? Sana inamin mo na rin kung involved ka sa ghost projects o hindi. But definitely, hindi ka aamin dyan. Diba? Pero kasi tandaan po natin, ang tinukoy ni Amy Marcos patungkol sa personal knowledge niya, sa personal relationship nilang magkapatid. Si Bongbong Marcos, adik, labas-pasok sa ospital. Pangalawa, hindi na sila nakikita ng kapatid. Yung isa, inamin niya. Pero yung patungkol sa pagiging adik, hindi niya inamin. Pero ito yun. Kung totoo yung sinasabi ni Amy, chances are, totoo rin yung sinasabi ni Amy na adik si Bongbong Marcos at labas-pasok sa ospital. Di ba? O, dapat itanggi rin doon ni Claire kung hindi totoo. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin? So yun po ang sagot ng Pangulo. Sabi ni Yuse Castro, walang sama ng loob ang Pangulo sa kanyang ate. Kaya mas maiging itanong na lang sa senadora kung bakit humantong sa ganito ang relasyon nilang magkapatid. Pero hindi raw maikakailang dismayado ang Pangulo. Yun, dismayado kasi napaamin siya. Malaki po ang ibig sabihin niyang pag-amin na yan. Parang kino-confirm niya yung mga sinasabi ni Amy nung kapatid niya ng kanyang ate ay mga totoo. Maybe indirectly, pero parang inaamin din niya na si Bongbong Marcos siya'y gumagamit. I-describe yung kanyang reaksyon. Bago siya kasi sumagot ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanya. Inulit din ni Senadora Amy na labas-masok sa ospital noon ng Pangulo, kaya raw nalulungkot siya na hindi ito naaalagaan. Pero laging giit ng palasyo, fake news ang kumakalat na hindi maganda tungkol sa kalusugan ni PBBM. Matatanda ang nag-jogging. So, Claire, sinasabi mo fake news. Ang kapatid ni Bongbong Marcos, kapatid ng boss mo na labas-pasok. So, Claire, sinasabi mo hindi labas-pasok si Bongbong Marcos sa ospital. Alam niyo kung bakit? Kaya ako dinidinan yan. Kasi hindi naman forever president to si Bongbong Marcos. Baka madidiscover natin someday with evidence na nililigaw ni Claire Castro yung mga information. Baka singiling ka ng taong bayan. Ang Pangulo sa Malacanang para patunayang maayos ang kanyang kalusugan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halil. Nag-jogging lang ng kaiksi-iksi, malusog na. Buti kung 15 kilometers yung ginaging mo, ni hindi nga ata umabot ng 150 meters yung ginaging mo. You are a clown. Napatunayan mong ganyan, nag-jumping jacks ka ng 3, nag-jogging ka ng 150 meters, healthy ka na. Anong katangahan niyan, Bongbong Marcos? Diba? Pinaglululoko tayo nitong mga ito. Nako. Pa natin na tila napilitang mapaamin si Bongbong Marcos. Naipit siya sa sitwasyon eh. Kaya nga medyo sabi niya masama ang kanyang loob dahil napaamin siya eh. Pero eto, tingnan po natin. Mula sa tila pang eetsapuera noong eleksyon Andyan si Senator Lacson, Senator Lapid. hanggang sa ungkatan ng paggamit ng iligal na droga, Batid ko na nag-drug siya! Aray! hindi na sikreto ang hidwaan sa Alam nyo, ako sa akin lang to. Sa akin lang. Wag sasamaan loob ninyo. Hindi sa kinakampihan ko si Amy. Alam nyo, binanatan ko rin. Pero ang lakas ng loob niya nung binanggit niya dito sa rally na ito. Kung tuloy-tuloy lang sana yung rally na ginawa, meron sanang magandang resultang nangyari. Diba? Nung kanagabihan, because second day to 3 day rally to. 3 days na rally to eh. Inalis na yung third day. Well, decision nila yan. I respect them. Pero kung tinuluyan nila yan, yung rally na yan. Sana merong resulta. Posibleng nagpadraga si Bongbong Marcos. Posibleng nagpahinga muna siya. Kasi ang tindi na nung siniwalat ni Jaime Marcos sa kalagayan ng Pangulo. Kaya lang, wala, tinapos yung rally. pagitan ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senadora Amy Marcos. Sa isang interview, may inamin ng senadora sa relasyon nila ng kanyang ading. How's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. Hindi na rin daw dumadalo si Senadora Amy sa family reunion. Hindi raw kasi siya komportable. Pinapayagan na lang niya ang kanyang mga anak kung nais pumunta ng mga ito. Kasunod ng pahayag na yan, nagsalita na rin ang Malacanang. Sabi ng palasyo, halos 3 taon nang hindi nag-uusap ang magkapatid. Kwento ni Palace Press Officer Claire Castro. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi sa kanya nito matapos ang meeting nila sa Malacanang kaninang umaga. I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. Yun, napaamin si Bongbong Marcos, diba? No choice siya eh. Diba? Siniwala ta siya nung kapatid na hindi sila nagkikita. So, sinabi niya, 3 taon na kaming di nagkikita. And at the same time, hindi siya umaattend kasi ng family gathering. Ayaw nga naman ni Amy umattend ng family gathering kasi nga baka plastikan. Di natin, baka inaaway siya ng asawa ni itong si Bongbong. Pero since napilitan ka na ring umamin ng totoo, good job sa'yo Bongbong Marcos. Sana inamin mo rin kung adik ka o hindi. Diba? Sana inamin mo na rin kung involved ka sa ghost projects o hindi. But definitely, hindi ka aamin dyan. Diba? Pero kasi tandaan po natin, ang tinukoy ni Amy Marcos patungkol sa personal knowledge niya, sa personal relationship nilang magkapatid. Si Bongbong Marcos, adik, labas-pasok sa ospital. Pangalawa, hindi na sila nakikita ng kapatid. Yung isa, inamin niya. Pero yung patungkol sa pagiging adik, hindi niya inamin. Pero ito yun. Kung totoo yung sinasabi ni Amy, chances are, totoo rin yung sinasabi ni Amy na adik si Bongbong Marcos at labas-pasok sa ospital. Di ba? O, dapat itanggi rin doon ni Claire kung hindi totoo. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin? So yun po ang sagot ng Pangulo. Sabi ni Yuse Castro, walang sama ng loob ang Pangulo sa kanyang ate. Kaya mas maiging itanong na lang sa senadora kung bakit humantong sa ganito ang relasyon nilang magkapatid. Pero hindi raw maikakailang dismayado ang Pangulo. Yun, dismayado kasi napaamin siya. Malaki po ang ibig sabihin niyang pag-amin na yan. Parang kino-confirm niya yung mga sinasabi ni Amy nung kapatid niya ng kanyang ate ay mga totoo. Maybe indirectly, pero parang inaamin din niya na si Bongbong Marcos siya'y gumagamit. I-describe yung kanyang reaksyon. Bago siya kasi sumagot ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanya. Inulit din ni Senadora Amy na labas-masok sa ospital noon ng Pangulo, kaya raw nalulungkot siya na hindi ito naaalagaan. Pero laging giit ng palasyo,
Fake news ang kumakalat na hindi maganda tungkol sa kalusugan ni PBBM. Matatanda ang nag-jogging. So, Claire, sinasabi mo fake news. Ang kapatid ni Bongbong Marcos, kapatid ng boss mo, na labas-pasok. So, Claire, sinasabi mo hindi labas-pasok si Bongbong Marcos sa ospital. Alam niyo kung bakit? Kaya ako dinidiinan yan. Kasi hindi naman forever president to si Bongbong Marcos eh. Baka madidiscover natin someday with evidence na nililigaw ni Claire Castro yung mga information. Baka singiling ka ng taong bayan ha. Ang Pangulo sa Malacanang para patunayang maayos ang kanyang kalusugan. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halil. Nag-jogging lang ng kaiksi-iksi, malusog na. Buti kung 15 kilometers yung ginaging mo, ni hindi nga ata umabot ng 150 meters yung ginaging mo. You are a clown. Napatunayan mong ganyan, nag-jumping jacks ka ng 3, nag-jogging ka ng 150 meters, healthy ka na. Anong katangahan niyang Bongbong Marcos? Diba? Pinaglululoko tayo nitong mga ito. Nako.